Ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at tumami, at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Egipsyo ang mga anak ni Israel. At ang babae ay nanganak ng isang lalaki, at kaniyang itinagong 3 buwan, at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog, at kaniyang pinanganlang Moises, na sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig, at naalaala ng Diyos ang kaniyang tipan kay Abraham, kay Isaac, At kay Jacob. at ang anghel ng Panginoon ay napakita Sa kanya sa isang ningas ng apoy. At narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutubo. at tinawag siya ng Diyos, Moises, Moises, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. ako nangga, ito ang aking pangalan magpakailanman. Sa lahat ng mga lahi, aking ang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Egipto, at aking dininig ang kanilang daing, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egipsyo, at upang sila'y isampa sa isang lupain, binubukalan ng gatas at pulong. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Egipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At tinawag siya ng Diyos, Moises, Moises, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong paniyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. ako yaong, ako nangga, ito ang aking pangalan magpakailanman. Sa lahat ng mga lahi. At sinabi ni Moises, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap. At sinabi ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y isa sa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. iyong sasabihin kay Faraon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya'y makapaglingkod sa akin.
Tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay at ginawa ni Aaron ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapikatian ay iniukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Ang hilingap ng Diyos sa mga anak ni Israel at sila ay kinilala ng Diyos. At sinabi nila kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kaniyang tinig? Hindi ko nakikilala ang Panginoon. At nagutos siya, wag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo. Na gaya ng dati, sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At si Moises ay bumalik sa Panginoon At nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawan ng kasamaan ang bayang ito? bakit mo sinugo ako? At sinabi ng Panginoon, ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises, Ako'y si Jehovah, aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel, at aking naalaala ang aking tipan. Ako'y si Jehovah at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Egyptyo, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At aking dadalhin kayo sa lupain na aking ibinigay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitain lahat ang aking iniutos sa iyo. Ako'y si Jehovah at aking ilalabas kayo
Egipsyo at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon, at naging ahas. at nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Aking papaluin ng tungkod ang tubig na nasa ilog, At magiging dugo. at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang mga Egipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog. At malalaman ng mga taga-Egipto na ako ang Panginoon, pagka iniunat ko sa Egipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas Gaya ng sinalita ng Panginoon. at naganap ang itong araw. Pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog. Ganito ang sabi ng Panginoon: tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. At iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa Egipto, at ang mga palaka ay nagsiyahon at tinakpan ang lupain ng Egipto. At pinalo niya ang alabok ng lupa, at nagkakuto sa tao at sa hayop. At sinabi ng mga mahiko, ito'y daliri ng Diyos. At nagsipasok ang mga makapal na pulu-pulutong nalangaw sa buong lupain. At sinabi ng Panginoon, aking ihihiwalay ang lupain ng Gosen, upang wag magkaroon doon ng pulu-pulutong nalangaw, nang iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At gagawan ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Egipto. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas. Ngayon'y ibubukso ko na ang lahat ng aking salot, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Dahil dito ay
pangalan ay mahayag sa buong lupa. At nagpaulan ng Panginoon ng granizo sa lupain ng Egipto. At may apoy na nagniningning sa granizo at napakalakas. Sa lupain lamang ng Goseng na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. At nagdala ang hangin, silanganan ng mga balang, at tinakpan ng mga yao ng balat ng buong lupa, Na ang lupain ay nagdilim. Ngayon'y ibubukso ko na ang lahat ng aking salot, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. dahil dito ay pinatayo kita Upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit, at nagsalimuutan ng dilim sa buong lupain ng Egipto na 3 araw. Kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nagilaw sa kani-kanyang tahanan. At sinabi ni Moises, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Egipto, upang inyong makilala ang pagkakaiba ng Panginoon sa mga Egyptyo at sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, upang iyong maisa-isay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Egipto, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Farao. Yung korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki, at papatayin ng buong kapulungan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura, siyang Paskua ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo. At nangyari sa hating gabi
Panginoon ang lahat ng mga panganay, at ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses, na may 600,000 lalaki na naglakad. Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik. At hinabol sila ng mga Egipsyo, lahat ng mga kabayo at karo ni Faraon, at ang mga anak ni Israel ay natakot na mainam at humibik sa Panginoon. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila, sa pagitan ng kampamento ng Egipto at ng kampamento ng Israel. Mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi. Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hanging silanganan. At ang dagat ay pinapaginto yung lupa, at ang tubig ay nahawi, at ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At nagsauli ang dagat sa kanyang dating lakas ng umumaga, at tinakpan ang mga karo at ang buong hukbo ni Faraon. Walang natira kahit isa sa kanila. Kayo niniligtas ng Panginoon ng Israel ang araw na yaon sa kamay ng mga Egipsyo. At nakita ng Israel ang dakilang gawa ng Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at kay Moises na kanyang lingkod. Ako'y aawit sa Panginoon, sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kanyang ibinulusok sa dagat. Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan,
na gumagawa ng mga kababalaghan. Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. At tumangan si Miriam ng isang pandereta sa kanyang kamay. At sumunod ang lahat ng mga babae na may mga pandereta at nagsayawan. At sila'y dumating sa Mara at hindi makainom sapagkat mapait. At inihagis ni Moises ang kahoy sa tubig, at ang tubig ay tumabang. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit. Sa kinahaponan ay kakain kayo ng karane, at sa kinaumagahan ay magpapakabusog ng tinapay. At inyong makikilala na ako, ang Panginoon ninyong Diyos. At nalalatag sa palibot ng kampamento ang munting bagay na mabilog. At sinabi ni Moises, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. At pinangalan ng Israel na mana. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At pagka itinataas ni Moises ang kaniyang kamay, ay nananaig ang Israel. At tinalalayan ni Aaron at nihurang kaniyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw, at nilito ni Joshua si Amalek. At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalang Jehovah Nissi. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel. At sinabi, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptyo. Ngayoy aking natatalastas sa ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. At kumuha siya ng handog na susunugin at mga hain para sa Diyos. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong
ipakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan kayo sa akin, sapagkat ang buong lupa ay akin. Kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa. Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At nangyari ng ikatlong araw na kumulog at kumidlat, at may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang buong bundok ng Sinai ay umuusok, sapagkat ang Panginoon ay bumabana na sa apoy. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa. Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon, at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok, at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan at pinasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At kami ay magmamasunurin
Narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo. At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. Si Moises ay natira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila: ginto at pilak at tanso, at kayong bughaw, kulay ube at pula. At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo na ipinakita sa iyo sa bundok. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo sa anyo ng tabernakulo, ay gayon ninyo gagawin. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya, at iyong babalutin ng taganas na ginto sa loob at sa labas. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa. At di ay makikipagkita ko sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng 2 kerubin. At gagawa ka ng isang kandelerong taganas na ginto, at igagawa mo ng kanyang mga ilawan na 7, upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandelero. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya, at ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo sa anyo ng tabernakulo,
kaluluwalhati at ikagaganda. At kukuha ka ng 2 batong onyx at iyong iuukit ang mga pangalan ng mga anak ni Israel. At papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon. At gagawa ka ng isang lami ng taganas na ginto at do'y isusulat mo, Banal sa Panginoon. Tingnan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel, at aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at sa lahat ng sari-saring gawain. Katotohanang ipaninilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. At kaniyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan ay nangagsisama. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan? Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan. Gayon may ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At ang Panginoon'y nagdaan sa harap niya, na itinanya ang Panginoon ng Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalang-sang at ng kasalanan. At sinabi ng Panginoon,
Humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas. At bumangon si Moises na maaga at sumampa sa bundok ng Sinai, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At ang Panginoon'y nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalang-sang at ng kasalanan. Narito, ako'y nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan. Gagawa ako ng mga kababalaghan na kailan may hindi ginawa sa buong lupa. At siya'y natira doong kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. At nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas ng patotoo, ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng anak ni Israel si Moises, narito ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag. At inilagay ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kaniyang mukha, hanggang sa siya'y makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos. Pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sinabi, magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na daan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon. At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at nagdala ng panghandog sa Panginoon sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan.
Tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel, at kaniyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan at sa lahat ng sari-saring gawain. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay, at ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon. Bawat lalaki at babae na ang puso'y nagkusang nagpadala, nang magkagayo'y tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng buong lahi ng Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sa unang araw ng unang buwan ay iyong itatayo ang tabernakulo ng kapisanan, at iyong isisilid doon ng kaban ng patotoo, at iyong tatabingan ng lambong, at iyong ipapasok ang dulang, at iyong sisindihan ng mga ilawan ng kandelero. Gayon, ginawa ni Moises ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kaniya. Nang magkagayo'y tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng buong lahi ng Israel. At itinayo ni Moises ang tabernakulo, at inilagay ang mga tungtungan, at inilagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban, at kanyang inilagay ang dulang at tinayos ang tinapay sa harap ng Panginoon, at kanyang sinindihan ang mga ilawan sa harap ng Panginoon. Gayon tinapos ni Moises ang gawain, at si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan, sapagkat lumagay sa ibabaw niya ng ulap, at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Pagka ang ulap ay napaiitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay, sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo, sa kanilang buong paglalakbay.